4 years ago, I was just a guy who had a crush on a girl who had a boyfriend. And I had to do the hardest thing that I've ever had to do, which was just to wait this long for a date with the girl who I worked with. But I think even then I knew that... Hello guys! Kasama ko si Christina lang yan. Say hi! Sasayaw kami. Lapit ka ng konti friend para ay nag-focus. May papakita ko sa iyo, tawa ka dito sa video na to. Napanood ko yung clip ng ng PGT, Pilipinas Got Talent Season 7 last weekend. Panoorin mo ha. Nagloko ka rin naman! Kasi yung nagtanong. Sabi ni Donnie, tapos inirapan niya si inirapan niya si Donnie. Anong title nun? Nagloko ka rin naman. May na-realize. May pag-irap siya kay Donnie kasi parang inasar siya ni Donnie na siya pa yung nagtanong. So, anong ibig sabihin nun? Diba? Anong ibig sabihin nun? Can I say something? Do you want me to say something? Do you want me to say something? Something. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, nag-post si Sir Alden mga customers ng pusa. So ang isip ng mga tao talaga dito, ayan, na-miss na niya Sir Alden si Catherine. Kasi nga diba si Catherine Kuting, yung kanyang kumaga pa symbolism mga kasambreros. So nag-post siya rito. Pero bago yan, ay ito muna yung kay Sir Johnny Beriani. Nag-post siya kagabi, or actually kanina lang mga kasambreros, na dito nga yung about sa reaction niya, dun sa reaction din ni Ma'am Catherine sa Pilipinas Got Talent, yung sabi ng isang contestant na yung title ng kanta is nagloko ka rin naman, tapos nang irap. Tapos sabi niya dito sa yung caption niya talaga, sabi niya, what happened Catherine, what is the meaning of nagloko ka rin naman, cheese, sabi niya, haha, sabi niya, basta Kathleen ako, LOL, hashtag Catherine Bernardo, tapos hashtag ito yung Pilipinas Got Talent, mga asos ng hashtag Kathleen. So sabi niya dito, yung nakakatawa din yan. Sabi nito, magsasabi na ba ako ng mga naisang magtabing ni Sir Johnny Beriani. So talagang solid nito si Sir Johnny Beriani, no? And then ito, so ito na nga ha, yung comments mga kasambreros nung sasabing na-miss ni Sir Alden, yung si Ma'am Catherine mga kasambreros. Sabi niya dito, ay baka daw, sabi niya, inuunti na naman tayo ni Soiti. Sabi nga ni Bella, sabi niya gano'n. Sabi ng isa, na-miss niya si Kath, sabing gano'n ni Smiley mga kasambreros. And then sino ba hindi ma-miss, no? Grabe yung pinagdaanan nila mga kasambreros. May mga moments pa na solong dalawa sila sa shooting, no, mga kasambreros, no, kapag free time. Tapos sabi ng isa, yun nga Ma'am Shi, no, nag-agree siya doon sa na-miss niya si Ma'am Kath mga kasambreros. And sobrang kulit kasi yung sa caption niya sa video ay ito sabi niya, no, nag-post na naman si Tisoy ng pusa. Tapos nakalagay dito ay si Ma'am Catherine mga kasambreros, no. Sobrang kulit. So talagang si Sir Alden, di ba hindi siya mahilig sa pusa? So wag kami Sir Alden, no, hindi ka mahilig sa pusa, aso ang yung kinahiligan, kaya dapat aso ang inaano mo dyan, hindi kuting, hindi ko the joke lang po mga kasambreros. Pero po, no, talagang nakakatuwa ang pinost na ito kasi nabuhay na naman ang loob ng ang mga Catherinatex mga kasambreros. Tapos ito si Ma'am Catherine ay merong pinost ang TNT na parang bagong promo or bagong code ng TNT na Surf Saya 35. So parang may 2.4 gigabytes na pa internet for 3 days. Tapos meron ding maraming mga mga features mga kasambreros, only calls and text sa lahat ng networks. Tapos 35 pesos lamang yung kanyang presyo or kanyang worth mga kasambreros. So para ko nag-promote dito, no, ng tawag dito ng TNT mga kasambreros. And then ito, ang PITA ay meron ding nag-promote din sila mga kasambreros. So parang meron silang meet up sa May 31. That's Saturday mga kasambreros, alas 6. Tapos hindi nakalagay dito. Hindi nakalagay yung kanilang dito, yung kanilang location.
Pero baka dun sa kanilang site mga customers, sabi dito, notification, the meetup you've been waiting for is here. So sa Saturday, May 31, so 2025 mga customers. Grabe no, kaliwat kanan talaga yung ni Sir Alden, yung kanyang kumagapa, yung kanyang businesses. Tapos dito nakita yung yung power ng collaboration. Kasi Sir Alden nga, di ba, nakikipag-collab sa mga companies, no, sa mga international na mga film productions, for example, or producers. And then syempre nung collaboration sa Viva, sa BDO, sa kung saan man mga, so marami siyang ka-collab, kung kaya yung mga support niya sa mga kaibigan niya, no, kaya Mitch Oliva, sa Kim Pao, kina Sir Ding Dong, and so on mga kasembra sa Mawel Fund, no, talagang active siya. So ito yung sabi niya na hindi importante na sobrang galing mo, ang importante ay nagsishow up ka at andyan ka para sa mga taong kailangan ka or kailangan ng tulong mo mga kasembreros and mga katinatics. So which is very tama mga kasembreros, no? So actually that is it sa ating Kathleen items. Sana po ay pag-import ng Word of God. Maraming salamat sa mga loyal at saka talagang hindi kumapapatimpanatag mga kasumbrero sa Kathleen at sumusubaybay pa rin sa ating channel. Pagpalain po nawa kayo ng ating Panginoon. At para po sa ating Word of God mga kasumbrero, ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Kapayapaan kay Jesus. John 16 verse 33, These things I, Jesus Christ speaking, have spoken to you, that in me, Jesus Christ, may you have or you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. So ang kapayapaan na ito mga kasambras kay Jesus Christ ay hindi po siya nabibili sa tindahan. Maring hindi ka pwedeng pumunta sa Mercury Drugstore, hindi ka pwedeng pumunta sa grocery store, sa palengke, or kahit nasaan mang tindahan or malls mga kasambreros, in convenience stores and so on, na pwede kang pabili po ng kapayapaan. Pwede kang pumunta doon, no, para magkaroon ng peace, no, pero it's just temporary, but that's okay, no. Minsan kailangan natin magliwaliw, kailangan natin pumunta sa gantong lugar para maging payapa yung ating isip, magkaroon tayo ng calmness, magkaroon tayo ng stability ng ating mental health mga kasambreros. And ang verse na ito, alam ko nabasa niyo na ito mga kasambreros, pero napaka-powerful verse kasi nito na nag-offer sa atin ng dakilang pangako, no? At saka comfort ba, yung nare-relieve ka sa yung stress, sa yung anxiety, sa yung depression and so on mga kasambreros, kay Jesus Christ, no, sa ating mga manampalataya. And ang scenario na ito ay nakatayo siya mga kasembreros, and he was sharing important truths with his disciples. So as a way to prepare them for the challenges they would inevitably face. So may mga trials kasi alam ng Panginoon yung mangyayari after na ma-crucify siya, and then after na bumalik siya sa heaven mga kasembreros, sa kanyang trono. Alam niya yung mga problema at saka mga challenges na hindi may iwasan ng kanyang mga disciples. And so with us today mga kasembreros, no, meron tayong araw-araw na problema, araw-araw na trials na kinakaharap, and kailangan natin silang harapin. Hindi mo pwedeng kumapaiwasan, hindi mo pwedeng talikuran mga kasembreros na sabihin mo ayoko na, no, hindi po mga kasembreros. Napaka-amazing na verse nito kasi si Jesus Christ ay nire-reassure niya, no, ginagaranti niya ulit sa atin na kung sa mundong ito ay meron tayong mga troubles, meron tayong mga difficulties, meron tayong mga anxious moments sa ating buhay araw-araw, lalong-lalo kapag may sakit ang isang miyembro ng pamilya, tapos naka-maintenance, no, sobrang hirap nun mga kasama, and merong alagain sa loob ng pamilya, PWD for example, no. Talagang nakaka-relate ako dyan mga kasus, kasi kahit kami dito ay meron po kaming alagain. So it's really a challenge na we should face. And sinasabi niya dito na of good cheer, no. Sabi niya dito ay talagang encouragement ito, no. Magalak kayo, no. Huwag kayong panghinaan ng loob, but be of good cheer, sabi niya dito. Sa ibang version naman, take heart, no, maging matatag kayo.
maging persevered or determined kayo mga kasembreros, na isang encouragement sa atin na ino-urge tayo na bilang mga manampalataya at tagasunod ni Kristo na maging courageous pa rin parate, no, despite the trials ahead. Ultimately, Jesus reminds His followers us that He has overcome the world, signifying His victory over sin and death, which provides hope and strength to all believers. So, yung verse na ito mga kasembreros ay may great essence, may napakahalaga sa ating Christian living. Kasi kailangan i-balance natin yung reality ng struggles tapos yung assurance ni Jesus Christ ba. Kasi hindi naman tayo manhid, no? Hindi tayo immortal, no? We are mortal beings, and anumang emotional pain, anumang emotional sorrow na kailangan natin, no, harapin mga kasembreros, nararamdaman natin yon literal. Okay, talagang nararamdaman natin mga kasembreros, whether it's physical pain or mental pain or stress mga kasembreros, emotional stress, for example, financial stress, no, financial scarcity, anumang aspect natin, may problema sa ating relasyon sa pamilya or sa isang miyembro ng pamilya, any other problem, name it all mga kasembreros. So nararamdaman natin sila, but we have to face that reality. Breaking down, no, ito yung first part, sabi niya dito, sinabi ni Jesus Christ na first part niya kasi, these things I have spoken to you. Sinasabi niya dito mga kasembreros na i-indicate niya yung kanyang role mga kasembreros as a teacher and guide. Kasi tagaturo siya, diba? So this one reminds us that two of his roles ay bilang teacher at guide mga kasembreros na mapa-counselor. He prepares his followers, indicating the importance of his teachings throughout his ministry. He emphasizes understanding for faith is built on knowledge of God. And yung pangalawang part nga dito mga kasembreros na so that in me you may have peace. Sa atin mga kasembreros na ang matatagpuan lamang yung totoong kapayapaan kay Jesus Christ. May mga may mga external at saka mga outward na mga activities tayo, physical activities, mga galaan for example, na nakaka-relieve ng ating anxiety, nakaka-relieve ng ating stress mga kasembreros. Tama yun, yes po pwede, but kapag parati tayong nagbakasyon for example, gusto natin gumala parati, so magastos siya in the first place. And sometimes, yung pinaka-safe mga kasembreros na source ng ating peace ay yung ating kwarto na mag-pray tayo, nag-devote tayo, mag-worship tayo mga kasembreros, magbasa tayo ng Biblia. So, kumaga pa healing for our soul mga kasembreros, when we are healed inside, when we are peaceful inside, magre-reflect yun sa ating outward being mga kasembreros. And the way we treat people, ay magre-reflect din po yun kapag meron po tayong inner peace na tinatawag. Kasi ang inner peace, hindi mo yan talaga hindi siya permanente kapag gumala ka lang, kasi pumunta ako sa ganitong lugar, so naging masaya ka. So that's temporary. Kapag umalis ka na doon, so masisipangs ka pa, no? Parang magiging malungkot ka na agad mga kasembreros. And sabi niya dito, sa mundong ito, no, in this world you will have trouble. And nag-emphasize ito ng earthly reality na yun ang totoo sa mundong ito. Ang life, talagang karugtong yan parati na salita ay challenges. Okay? Buhay tapos challenges. Buhay may saya, buhay may lungkot. No? Ang buhay natin ay may ups and downs mga kasembreros. So ganun po siya, given na po yun. But sabi nito, be of good cheer, no? Take heart sa ibang version. Kasi nga na-overcome na niya at nalagpasan, no? Victorious siya yung kanyang mission mga kasembreros na i-overcome ang mundong ito. So napakadakilang encouragement ito sa atin mga kasembreros, and napakaraming lessons actually ang verse 60, John 16:33 na ito mga kasembreros, na surefire tayo mga kasembreros na ang kapayapaan natin kay Jesus Christ ay hindi matutumbasan ng anumang material things, anumang bagay sa mundong ito. So ang kaibahan kasi kapag tayo ay nakadepende lamang, kunwari gumala ka ng ganito, bumili ka ng gusto mong gamit, so yes, tama yun, no? But temporary lamang yan, kasi kapag naluma na, so mawala na yung excitement mo. Parang una lang yung excitement, una lang yung peace mga kasos, pero as time goes by ay nawawala rin siya. But if we have that inner peace talaga sa ating buhay, through kay Jesus Christ mga kasos, masasabi natin na napakasaya mabuhay, although may challenges, but since
Jesus Christ overcame the world, we too are encouraged and should overcome trials in our lives. Alright, so now po in the meantime nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent source of peace, Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next time, mga kasmarasan pa. Alam po, I love you.